Hey yo, what's up? It's your boy Chris Bacula. Welcome to Chris Bacula Comedy Podcast, episode 39. And this episode is brought to you by Default Cafe Pub. Because Default Cafe Pub offers Pull up, Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up. Frank. They offer different kinds of drinks. They offer cocktail drinks. They offer cold brew. Isa-isa nan okay. Fuck those dogs in the motherfucking background. Okay, they offer Mars, which is my favorite. Their cold brew. So Irish. They offer Hades, which is their spiked cold brew na may alcohol. They offer Cupid, which is their berry tequila na gusto ng mga bitches because gusto ng mga bitches ay body shots sa utong. They offer Cherub, which is their milk tea soju na patok sa mga bitches because bitches ain't nothing but hoes and tricks. So disrespectful, but I'm sorry, ladies. You know I'm just playing. Uulol ako, putang ina. They offer Limbo, which is their tiramisu whiskey na patok sa mga DOM or dirty old maniac like me. Tinuturo ko yung sarili ko kung nanonood kayo ng video podcast. They offer Lilith, which is their raspberry gin na may pagka-Gen Z yung spelling, LLTH. They offer Lucifer, son of the morning, which is their cinnamon liquor. And that's it. They offer different kinds of drinks. And ang iniinom ko ngayong gabi ay Perrier. Na hindi ko sponsored pero ang sarap kasi. Sparkling water. And para makakuha kayo ng 5% off on your purchase ng mga Default Cafe products that I just mentioned, please use my coupon code, which is ChrisBacs, spelled ChrisBacs. Please, motherfuckers, use it and support the Kulto Podcast para naman maengganyo tayong mag-record every week. Alam ko medyo delayed ang episode today, this week, but we don't give a fuck. Sabi ko nga, pag hindi natin ginawa ng Monday, gagawin natin ng Tuesday. Pag di pa natin ginawa ng Tuesday, gagawin natin ng Wednesday. At pag di ko na ginawa ng Wednesday, hindi ko na alam kung gagawin ko pa. Okay? We'll kick off the show with something from a homie, Psych. Ikaw ang ulo sa lahat ng mga nagmamahal, sa lahat ng mga nasasaktan, sa lahat ng mga nilapastangan. Mahal ulit, kahit napakasakit. Shit. Yeah. Mahal kita kahit na sinungaling ang inyong ina. At magnanakaw ang ama. Magandang gabi, Pilipinas. Ibinaon mo sa limot, hindi ko malimutan ang mga yon. It's your boy once again on the MIC with my condenser microphone na sinasagap lahat, pati yung mga putang inang aso sa background, mga barangay, mga kabarangay ko, mga kapitbahay, lahat sinasagap niya kasi hindi studio yung aking pinag-recordan na place. Ito ay aking sala sa loob ng aking munting bahay. And wala tayong mga itlog sa background. Ang meron lang tayo sa background si Psych. Siya lang nasa background ko. And we are gonna do this one take kahit hindi perfecto yung mga nakapaligid sa akin sa barangay. Kasi hindi ito madaling araw eh. This is the evening podcast. Hindi ko masasabi nagkatamaran. Masasabi ko nagkaroon ng delay. Nagkaroon ng delay sa pag-record ng podcast because you know your boy is a busy boy. Your boy is a landlord. Your boy pays the bills. Your boy gives money to his son. Although sa daughter ko, wino-workout ko pa kasi I'm on a tight budget, di ba? I'm unemployed, basically unemployed. At hindi ko alam kung bakit patuloy ko pa rin ginagawa yung podcast na to kahit hindi kayo bumibili ng Default Cafe products. Supportahan nyo yung Kulto member nyo.
kulto kasi ayoko maging leader. I'm like you guys. I'm a member. Okay? Because itong kultong to ay para sa lahat. Walang nagli-leader-leaderan dito. We are our own boss and we do what we like to do as long as hindi tayo papatay ng tao and as long as ito ay hindi dahil napipilitan tayo, okay? It's a free country. Anyway, mapapansin nyo guys, tonight, medyo wala talaga ako sa hulog mag-record ng podcast. Medyo wala talaga. Mapapansin niyo naman dyan sa sa intro ng podcast ko kasi medyo hindi ako ganun ka-perky. Diba? Hindi ako ganun ka-perky sa pag-introduce ng mga products ng Default Cafe. Hindi dahil wala pa akong kinikita sa mga putakin ng mga products na yan. Kundi, it has been a rough week. Okay? A rough week for Yaboy because Yaboy is going through a breakup. I think a breakup. Although hindi pa official, medyo nakakaramdam ako ng lungkot kasi feeling ko me and my girlfriend, we are not doing well. Okay. 1 year in the relationship and feeling ko it's not doing well. And I know na ganun talaga ang relationships. It has its ups and downs. But you have to consider, guys, Yaboy is 37, okay? Kumbaga, sa 37 years of age, parang paulit-ulit na lang yung relationship eh. Diba? Parang nakikita ko yung life cycle ng relationship eh. Diba? Yung kilig moment, tapos yung honeymoon stage, and then yung rainbows and butterflies, and then it will reach its peak, and then it will slowly decline. But pag nag-decline naman siya, it will go up again. Tas decline, tas up konti, tas decline, tas up ng konti pa, tas decline, tas up na medyo up, tas decline, tas down until maghiwalay na kayo at maisip nyo na parang hindi pala kayo para sa isa't isa. Ayun. So, yun ang bumabagabag sa aking isipan this week. Or last week pa. So, hirap talaga ako mag-record. Hindi ko alam paano sisimulan yung podcast. Kasi 'di ba, yung last episode ko, medyo marami tayong nalabas na mga clips kasi 'di ba, feature ko doon yung 44 bars challenge ni OG Beware. And nagpapasalamat ako at si OG ay naging malawak ang panguunawa, hindi katulad ng mga ibang haters diyan. Fuck you haters. 'Di ba? Kung hindi niyo naiintindihan yung mga clips, kung na-offend man kayo, panoorin niyo yung buong putang inang 1-hour episode ng podcast para malaman niyo yung pinupunto ko. Kasi marami nagko-comment eh. Marami nagko-comment dun sa mga clips. 'Di ba? Okay? Meron pa nga nag-comment na ginagawa ko lang daw yon para magkaroon ng content. Oo naman. Kasi content creator ako eh. Anong gusto mong gawin ko? Baby? Meron akong 2 baby. Okay, nakagawa ka na akong 2 baby sa magkaibang babae. Gusto ko naman gumawa ng content. Kasi I'm a content creator. Ayoko na maging baby maker. Okay? So you can appreciate it or you can hate it, but comment lang. And make friends sa comment section. Okay? Kasi we're all about that lifestyle eh. We are all about that lifestyle. Making friends sa comment section, making friends sa kahit saang comment section, whether sa Instagram account ko, whether sa YouTube ko, whether sa Facebook ko, kung saan ko nire-release minsan yung mga clips. Okay? Makipag-make friends kayo doon. Kung magagawin yung front row, okay, alokin nyo ng kung ano-ano, ng friendship. Ay, hindi, binabawi ko. Huwag nyo alokin ng kung ano-ano. Alokin nyo ng genuine friendship. And makapag-collab kayo, kung artist kayo, fellow kayo artist,
may nakalala kayong fellow artist sa comment section ko, edi by all means, go and collab. All I'm saying is this. Hindi ko kayang umpisahan yung podcast kasi it's rough. Feeling ko namatayan ako ng loved one. Okay? Ganun yung sakit. Yan. At nawawala siya pag tumatahol yung aso. Kasi yung aso, wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Napaka-insensitive lang yung tumahol-tahol na parang wala lang. Siguro alam niya parang, huwag ka na mag-drama dyan, Chris. Ang dami ng podcast na about sa hurting, about sa breakup. Huwag ka nang dumagdag. Okay? Huwag mo nang gawing madrama yung podcast mo. Ituloy mo na lang yung dapat mong gawin at magkwento ka ng kung ano-anong kabastusan. Well, minsan gusto kong gawin yun. Actually, lagi ko ang ginagawa yun eh. Yung kabastusan eh, sa podcast na to. Kaya may mga kaibigan ako na ino-offer ko yung podcast ko, ayaw nilang pakinggan, kaya sasabihin nila, bastos daw. Para akong si Andrew E. 'Di ba? Bastos daw. Gusto kong sabihin, hindi to bastos, porno to. Okay, porno. Okay? Guilty pleasure. Pag nakikinig kayo ng Chris Bacolak podcast, para tong guilty pleasure. Para kayo kumakain ng chocolates kahit nagda-diet kayo. Para kayong kumakain ng chocolates kahit may diabetes kayo. Para kayong kumakain ng isang kilong asukal kahit may diabetes kayo. Okay? Kasi hindi nyo alam kung mamamatay kayo o hindi. Ganun. Di ba? Wala ako sa wisyo. Di ako makapag-focus, pero gusto kong maging man of my word. Gusto kong one take lang lahat ng mga podcast recording ko. And by hook or by crook, we will endure this episode. Okay? We will endure this episode kahit tumatahol yung putang ng si Sparky. Hindi ko alam kung Sparky ba pangalan ng asong tumatahol. Pero yan din yung same aso na tumatahol nung nagkaroon ako ng interview. Interview ba guesting? Parang guesting eh. Okay. Gines kasi ako ng fellow podcaster ko si Taka lang baka magkamali tayo sa apelyido niya. Gusto kong gawing tama. Okay, si Bob. Okay. Si Bob dun sa gawin natin accurate ha mamaya. Yan. Gaya na ganyan kasi nangyari nun with Bob nung ginas niya ako sa podcast. Ay nako, ang hirap na mag-isa minsan yung mga informations. Do more with Bob. Yan. Do more with Bob. Paggabi talaga yung mga aso, no? Or siguro pag nagre-record lang ng podcast. Ayan. Si Bob Quilapio. Bob Quilapio. Yan. Hindi ko alam, bro, sorry hindi ko alam paano mo i-pronounce yung apelyido mo, pero same tayo ng predicament minsan kasi ako nami-mispronounce lagi yung apelyido ko as in minsan nagiging Bakulaw kahit na sinasabi kong Bakula, minsan Bakula kahit Bakula. Okay, so ngayon din si Bob kasi Qui parang Quiapo, di ba? Quilapio. Quilapio, yan yung podcast niyang the four project kasi Roman numeral yung yung 4. So hindi ko alam kung fourth yun o 4 lang. The fourth numeral number project podcast. Yan. Follow niyo siya sa Facebook. Gamitin niyo yung pag sinearch niyo siya, ilagay niyo do more with Bob. Ayan. So gines niya ako kasi meron siyang topic na gustong pag-usapan yung yung toxic positivity. Okay, gusto niya pag-usapan yung toxic positivity and I was trying my best to be positive all throughout that podcast recording kasi putang ina pinalayas ko yung girlfriend ko sa bahay ko. I mean, may bahay naman siya pero 6 months siya nag-i-stay sa bahay so parang nasakal ako eh. So kailangan ko siyang paalisin. And yun nga. Yun yung nangyari. May mga words na nabitawan. And hindi ko alam kung okay pa o hindi.
Yan, siguro hindi okay. Siguro okay, hindi natin alam eh. Ayan. So, yung topic niya, dun sa kanyang episode 111, is there such thing as toxic positivity? Is there such thing as toxic positivity? And ako yung kanyang ginawang guest dun sa topic na yun. And ako for one, wala akong idea kung ano tong toxic positivity. Dun lang mismo sa episode na yon na laman ko. Dun sa live, kasi it was a live episode. And pag live episode, marami mga unpredictable circumstances na pwede mangyari. Like yung pagkataon ng mga aso, yung mga kapitbahay na nag-aaway, at yung magbabalot minsan na dadaan. Although ngayon feeling ko wala na magbabalot kasi baka mag-curfew na, baka pati siya hulihin siya. Kasi darating na tayo dun sa stage na mag-ECQ na ulit come August 6. And malamang hindi na tayo palabasin at may haka-haka pa nga na hindi ka pwedeng papasukin sa isang establishment pag hindi ka fully vaccinated. Ayan, kaya nagagalit yung mga aso. Minsan ayoko nang pansinin eh. 'Di ba? Pero wala tayong magagawa. One take lang lahat eh. Alam ko naiinis kayo pag pinapansin ko yung mga aso. Pero walang magagawa ko. Kahit ako naiirita ako eh. 'Di ba? May mga napag-usapan pa nga kami nung nag-inuman kami doon sa bahay ng girlfriend ko nung nakaraan kasi nag-birthday yung tatay niya eh. Pag-usapan namin nung isang pinsan niya na taga DENR yata. I mean, hindi ko alam kung talagang DENR siya, yung Department of Environmental and Natural Resources. Pero alam ko, kasama sila dun sa subdivisions nung DENR. So, isa sa mga task nila, binibisita nila yung mga mangroves sa Philippines and yung mga species ng animals sa Philippines sa iba't ibang part ng Luzon area ay kanilang tinatag. So, napag-usapan namin nung inuman na dati yung mga aso ay ginagawang pulutan. At naabutan ko yung time na yun na yung mga aso ginagawang pulutan. Okay? Sa tapat ng bahay namin, yung kapitbahay namin, nung ako ay I think 10 years old pa neto. So, way back 90s. Mga 1990 pataas. 93, 94 I think. Nakikita ko kung paano patayin yung aso. Yung aspin sa kalye. Inahampas sila sa ulo eh. Para gawing asosena. Para siyang adobong aso. Yan. Gawing pulutan. And may isa akong birthday eh na inattendan. Birthday siya ng tatay ng classmate ko sa Caloocan. At ang handa asosena rin. So walang choice kasi handa siya, parang delicacy. Pinakain sa akin eh. Wala ka naman choice pag bata ka eh. Pag mga 10 years old ka, wala kang choice pag kung ano yung binigay sa'yo, wala kang choice kundi kainin mo yun. Wala kang freedom of speech. Okay, tagasunod ka lang. Ngayon, pag ikaw ay naging 15, yan, diyan ka na magiging batang pasaway. So, napagkwentuhan namin yon na yung aso kinakain noon. Pero ngayon, hindi na siya morally acceptable na kainin yung aso. Ngayon, tatanungin niyo ako kung hanggang ngayon nangyayari pa rin yan. Oo, nangyayari pa rin yun. And rumor has it, sa Baguio, may mga palengke. May mga palengke doon na nagbebenta pa rin ng dog meat. Okay? Ngayon, may kaya namin napag-usapan yon kasi since part siya ng mga nature shit, 'di ba? About sa mga species. Napag-usapan namin yung mga tinatawag na invasive species.
Okay? Mga invasive species. Sasabihin nyo sa akin, Chris, ano ba tong invasive species? Ito yung mga ito i-google natin para accurate tayo. Sila yung parang mga peste. Kasi ang dami nga nila eh. So pag meron kayong tinatawag na invasive species, sobrang dami ng population niya to the point na nagiging peste na sila. Okay? Hindi lang sa mga hindi lang sa mga hayop to, pati mga plants. Sila? Nagiging invasive species. And I think sa nayong Pilipino may certain tree doon sa nayong Pilipino na invasive species daw yung classification nila. Kasi alam ko nagkaroon ng issue dati doon sa nayong Pilipino nung gusto siyang i-convert into a mega vaccination center. So may mga rallyista o aktivista na tumutol doon sa pagputol ng nung mga puno doon. And nasabi nung pinaka-head nung project para gawing mega vaccination center yon na hindi naman talaga healthy yung mga puno na yon para dun sa environment na yon kasi mga invasive species sila at hindi sila nakakatulong dun sa environment. So ito yun, no? Nakalimutan ko na kung ano yung tawag dun sa... Basta maraming maraming tumutol dun. Basta dun sa sa nabasa kong article na yung puno dun ay invasive species daw. So yun lang. So napag-usapan namin yun, and napag-usapan namin na minsan, sa US, like, may certain parts doon na parang ganun. Although sa hayop naman, na may mga parang invasive species na kagaya ng mga usa. Yan. Sobrang dami ng usa. Kasi wala na mga predator doon. Kasi pinagpapatay ng mga hunter siguro. Hindi nila makain yung usa. Kung mga leon, ganyan, mga mountain lion. Nagiging extinct na sila, dumadami yung population ng mga prey nila. At pag dumami yung population ng isang species, nagiging invasive species na sila o nagiging peste. Okay? Nagiging peste sila. So, kaya ko nasabi to kasi nung araw, may haka-haka na yung mga aso daw yung mga pusa daw, ginagawang siopaw sa Binondo. Okay? Pero lang yan parang hindi ko alam kung saan nagmula yung rumor kung or myth. Pero given the fact na minsan yung mga pusa nagiging invasive species sila, wala kang gagawin kundi i-control mo sila. So either hulihin mo sila, ilagay sa shelter, or kainin mo sila. Okay? Kagaya ng ginagawa sa US. Sobrang dami ng deer, ginawang legal yung pag-hunt sa deer. 'Di ba? Parang si Bugs Bunny. Pag maraming rabbit, kailangan mo ng Elmer Fudd na magsasabi, I'm hunting wabbits. I'm hunting wabbits. Wabbit season is now open. Kasi kailangan mong makontrol yung population. Parang kohol. 'Di ba? Yung kohol ginagawang delicacy. Pero the reason kung ba't ginagawang delicacy itong mga kohol to kasi peste sila sa palay. 'Di ba? Hinihigop nila yung nutrients ng palay kaya hindi siya tumutubo ng maayos. Okay? Kagaya ng palaka. Maraming palaka sa Pampanga, ginagawa nilang fried palaka. 'Di ba? Nako-control tuloy nila yung Hindi siya nagiging okay pag
nagkakaroon na ng ng putangin ng endangerment ng species. Okay, pag naubos na sila. Pero pag nakokontrol mo lang through through ganyan, yung mga pagkain sa kanila, magkaroon ng homeostasis, ng balance doon sa ecosystem. Kasi kailangan ng ecosystem ng balance, okay? Alam ko na masama pumatay, pero minsan, kailangan mong pumatay. Parang yung mga pusang alaga nyo, okay, mga cute na pusa na yan, pumapatay yan, o paminsan-minsan pinapakain mo sila. Pero yung mga pusa, mga talagang killers yung mga yan. Kahit pakainin mo pa yan ng mga tira nyong pagkain or ng cat food, naka-built na sa DNA ng pusa yung mag-hunt. Mag-hunt for its prey. Okay? Yan tinatawag na animal instinct. Okay? Sa humans, meron din tayong ganyan, yung animal instinct. Kahit na hindi tayo animal, may mga tao dyan na parang animal. 'Di ba? Yung pagkahayok, 'di ba? Lumalabas 'yan. Human nature 'yan eh. Ngayon dahil civilized tayo at di naman tayo kagaya ng mga hayop, meron tayong rationale, 'di ba? We can rationalize things. And di tayo nagpapag-give in dun sa animal instinct natin kasi we are always at our best behavior. We are striving to be a good person. Okay? 'Di ba? Kailangan nasa ayos tayo, 'di ba? Kahit paminsan-minsan nagmamaoy tayo, ang importante na natuto tayo doon kung ba tayo nagmaoy, and then we move forward and grow. At para wag natin ulitin yung same mistakes over and over again. Kasi ako, guilty ako dyan. 37 years old na ako. Paulit-ulit lang ako sa putang inang mga mistakes na ginagawa ko. Same mistakes every goddamn time. Kumbaga, I'm stuck in a rut. Okay? Rut. R-U-T. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero parang feeling ko yun ang pinakamagandang sabihin kasi parang para siyang deep. Pero I'm stuck in a rut. Okay? Hindi ako makawala. Okay? In and out ako sa work. Wala akong work na natatagalan. Pag pumasok ako sa work, sa unang mga months ako na nagiging okay. Pero pagtapos nung mga months na yon, pag nagsawa na ako sa work, tiyatabad na pumasok, minsan nag-aawol ako. And nagde-decline yung interest ko, kaya nagre-resign ako. Pero every time na makakasense ako ng panic kasi kung mauubusan ako ng pera or wala na akong pang support sa mga anak ko. Actually, sa isang anak ko lang. Yung isa, hindi ko pa nasusuportahan kasi hindi pa ako hinahinga ng ex ko na yun. Pero feeling ko in the future malapit na. Every time na pressure ako na magbigay ng financial support, hindi lang moral support kasi dati purong moral support lang ako. Kailangan ko maghanap ng trabaho. Okay? Kasi yun yung fear. Okay? Ang problema lang sa akin, masyado akong masyado akong gustong nasa comfort zone ko eh. Yung ganito, pa-podcast, pa-stand-up comedy na, let's be honest, wala naman talaga nangyayari sa career, di ba? May mga gigs ako in the past na very successful. Pero it's not successful as yung level nila Kevin Hart or level ni Jokoy. Kaya pag tinatanong ko ng mga magulang ko, ano bang ginagawa mo? Putang ina, may patutunguhan ba tong pagpa-podcast mo? Hindi ka na nagko-comedy eh. Ano bang gagawin mo, Chris? Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko eh. Basta alam ko, dito ako masaya eh. And ngayon, yung trend is downward. Hindi ko alam pa paano i-maintain eh. 'Di ba? Hindi naman habang panahon buhay yung mga magulang ko eh. Sila yung support system ko financially eh. Okay? So hindi pwedeng paulit-ulit yung mistakes ko. Hindi pwedeng nakastuck lang ako in a rut all the time. Maraming gustong tumulong pero hindi ko kayang tulungan yung sarili ko eh. Parang napaka-helpless ko. I mean, alam ko kung anong gagawin ko. Meron akong resources to achieve those goals. But I just can't do it. I'm stuck. I'm stuck on stupid.
alam ko may mga successes ako in the past. Pero nawala na yung fire. Siguro natatakot ako. Sa sa success. Kaya parang gumagawa ako ng mga excuses na ito yung gusto kong gawin maging podcaster, pero wala naman akong concrete goal kung ano to And hindi naman monetary yung goal netong podcast shit na to I'm just doing this for me. Parang therapy. Pero may mga ibang kakuto dyan na patuloy pa rin nanonood at naaabot natin yung 100 views per episode. And nagpapasalamat ako doon. Pero, I mean, in real life, it doesn't benefit me. Yes, it puts my name out there. But it doesn't benefit me. It only adds insult to injury. And injury sa mga parents ko kasi parang they are really trying to get me out of this rut I'm in. Pero I can't push myself. I just can't seem to push myself. Parang napakahirap Okay, so alam niyo yun, dahil nasa loob ko lang yun, naghahanap ako ng mga ways para mag-cope up. Para ma-feel ko na okay ako. Hindi ako nagda-drugs, okay? Although, gumagamit ako ng money, good, let's get POD, then... Pero nothing potent than that. Di ako ng mushrooms o kung anong kokaina o heroina. Hindi tayo nagaganon Diba? Alam na natin na yung effects ng mga yun, okay? Yung addictive properties ng mga hindi tayo nagaganon. Doon lang tayo sa herbal. Okay? So, ang point ko lang kasi, hindi ako nagda-drugs, pero yung pag-cope up ko sa ano ba yung word para ma-describe yun? Pag-cope up dun sa emptiness na yun is finding a girl. A girl na feeling ko na will motivate me. Pero hindi nangyayari lagi yun Hindi instead of motivating me, nade-demotivate ako na mag-spend time na lang sa kanya with her. Nade-demotivate ako mag-work na instead mag-focus ako sa work, naka-focus ako dun sa kanya. Nangyayari na yan. Ilang beses na nangyayari sa akin yan Nag-work ako, focus ako, parang Tupac mentality, money over bitches. Now all of a sudden, makakahanap ako ng babae, tapos maging okay kami, tapos manghuhumaling ako sa kanya, mawawala na yung focus ko dun sa shit ko na yon. And hindi ko na kayang pagsabay. Kaya one must go. And usually, yung nawawala, yung trabaho. Kaya napipilitan ako ngayon makipag-break. Although mahirap Ayaw mo yung laging mahirap makipag-break. Kasi minsan, alam ko nga kung ano yung problema. Ang problema, sarili ko. Okay? Pero hindi ko talaga maayos Hindi ko talaga siya maayos, guys. Sobra. Paikot-ikot lang ako. Paikot-ikot lang yung mundo ko. Okay? Naalala ko noon, nagkaroon ako ng girlfriend when I was still 27 years of age. Okay? Tapos yung girlfriend ko noon was 22 years old. So, talagang nag-effort ako manligaw sa kanya. Ayan. Yung name niya, Via. Okay? So, para kay Via, ako yung first boyfriend niya. At the age of 22 kasi naging
good college student. Well, sabi niya, ganun. So, ako, gullible ako na lalaki. So, kung sabihin sa akin ng babae kasama ko, yun ang papaniwalaan ko. So, hindi natin alam kung talagang virgin siya, pero yun ang sinabi niya sa akin, pinanghahawakan ko yun, okay? Kasi hindi tayo judgmental. So, yun. Pero si Via, gusto talaga niya ng marriage. I mean, yun ang talagang, goal niya in life. Lagi niyang pinapanood sa akin yung mga nice prints. Yung si, Magbanwa, yung Joseph Magbanwa ba yun? Basta yung, ayaw ko ng search. Kasi napapagod ako. And that time, meron akong isang anak. Okay? Isang anak. May na-discussion na ako that time. Pero also, during that time na naging kami, meron akong work nun eh. Teka lang, may ipis. Putang ina. Podcast. Panira ka ng podcast. Buisit kang putang inang ipis ka. Nag-i-emote ako eh. Biglang putang inang gagapang siya malapit sa akin. Iko-comfort ako ng ipis. Patayin ko siya eh. Hindi ko kailangan ng mga galamay mong putang inang galamay yan, kadiri yan. Makakapin ako ng ipis. Okay lang yan. Yakapin kita. Meron akong ilang mga galamay. Yakapin kita ng 8 kong galamay. Kadiri. Pag di ka pa nakontent sa mga galamay ko, ito pakpak ko. Yak. Yak yung mga ipis na yan. Sobrang fucked up. So yun. May work ako na bago. From Boehringer. Lumipit ako ng Novartis. Tas single ako dun sa first few months ng work. Tas nung nagkaroon na ako ng momentum, kasi na susuportahan ko na yung mag-ina ko noon, nabibigyan ko na ulit siya ng ng financial support saka moral support, nabibisita ko yung anak ko, tas diba. Kaso yung girlfriend, nagka-girlfriend ako noon, syempre bata pa yung girlfriend ko, 22 years old, so hindi niya talaga ma-grasp yung yung sitwasyon na meron kang anak na kailangan supportan. Kumbaga, hindi naman sa pagiging selfish, pero parang ganun yung nangyari. Parang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan kong pumunta doon. Naalala ko, sinabi niya sa akin nun, ano yan, one big happy family kayo. Pero mali din ako kasi parang dapat di mo na ako nag-girlfriend nun, okay? Dapat naging focus mo na ako eh. Pero sobra akong yearning na maayos ng isang babae, yung putang inang predicament ko sa buhay, yung emptiness ko. Kaya, kailangan kong, kailangan ko yun eh. Parang gano'n, inisip ko parang kumbaga kong droga yung babae. Parang siya yung ginagawa kong droga, parang hindi, kailangan ko to eh. Okay, may bago na akong work, sige, magkokain na tayo ulit. Pero habang tumagal yung relationship, na-realize ko parang, hindi ko rin kayang ibigay dun sa babae na yun yung gusto niya eh. Kasi hindi naman pwedeng ako lagi, di ba? Iisipin mo rin yung future ng putang inang mas bata sa'yo. And isipin ko rin dapat yung own shit ko kasi napapabayaan ko na yung own shit ko kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. And alam ko masakit, hindi niya matanggap kung bakit ako umalis na lang na ganun. Kasi umalis na lang talaga ako kay Via nun eh, na wala talagang closure. Kumbaga, naalala ko yung huling gabi na chinachat niya ako, tinitext niya ako na mag-pizza daw kami sa Papa John's sa may Tomas Morato. Mas pinili ko pang samahan yung friend ko na babae na si Saiza. So, alam mo, malapit na eh. Malapit lang ako dun sa location niya. Mas pinili ko pang samahan yung friend kong babae na may konting crush ako. Diba? Kaysa dun sa talagang girlfriend ko. Kasi alam kong kaysa isa, chill-chill lang kami. Pero dun sa putang inang girlfriend ko na si Via, pag nagkabalikan kami, hindi ko talaga kayang ibigay sa kanya yung marriage eh. Yung married life na hinahanap niya. Kasi ang talagang kaya kong ibigay lang sa kanya ay yung sex. Kaya yung companionship lang kasi nga may shit pa ako sa mag-ina ko eh.
So, habang tumatanda ako, kasi 27 ako noon eh, parang umiikot-ikot lang eh. Parang nagiging vicious cycle lang. May mamimita akong girl. Tas, di kayo mag-click kasi iba yung aming mga goals in life. Tas ako meron akong hanging na responsibility na minsan napapabayaan ko pag may namimita akong babae. Paulit-ulit ng paulit-ulit at ng paulit-ulit eh. Hanggang sa ito, 37 na ako. 10 years after, still the same Chris. Feeling ko kung ako yung mga magulang ko, madidismaya ako sa sarili ko. Parang ano, kung ito laro, hindi na ako makawala sa level 1 eh. O kumbaga narating ko na yung level 5, pero mas gusto kong manatili sa level 1. And mahirap kasi pag may feelings involved, hindi mo maipaliwanag ngayon dun sa partner mo na kailangan mo lumayo. Kasi nakikita mo na eh. Ako nakikita ko na 37 years of age, nakikita ko na paulit-ulit lang. Alam ko na, masakit. Masakit talaga pag nakapag-establish ka na ng rapport with someone, ng memories, as lagi kayo magkasama. Para kang may alagang hayop eh, 'di ba? Cat or dog. Pag napamahal sa'yo at nawala sila dahil namatay sila or dahil kinain sila ng mga manginginom sa labas kasi aso sila, 'di ba? Nung 90s, 'di ba? Masakit 'yun eh. Iyak ka eh. Pero sa akin kasi dahil lagi din nangyayari sa akin, repetitive na siya in a way. Parang alam ko this too shall pass. Ngayon, going back dun sa toxic positivity, alam ko may mga tao dyan nagsasabi, pag, kunwari, meron kang kaibigan na nag-break up, sasabihin sa'yo, pare, okay lang yan, break up lang yan, this too shall pass. Maiinis yung kaibigan mo, lalo pag sensitive siya, na parang wag ka ganyan, pre, kasi hindi mo talaga naiintindihan. Totoo naman, na hindi kanya naiintindihan. Pero paano pag napagdaanan din niya yun, di ba? Kasi kung napagdaanan talaga niya yun, hindi niya sasabihin yung toxic positivity, sasabihin niya parang, naiintindihan ko. Pero minsan kailangan mo yun ng positivity kahit na sasabihin mong toxic positivity kasi malaking bagay yung sasabihin mo dun sa tao na parang, it's gonna be okay. And gusto ko sabihin sa girlfriend ko ngayon na gusto kong hiwalayan. Gusto ko sabihin sa kanya, it's gonna be okay. Masakit lang yan sa ngayon, pero after ilang years or months, hindi na siya magiging masakit eh. And trust me, kasi ako pinagdaanan ko na yan eh. Ilang breakups na, ilang love lost, ilang relationships na nasira ako. Yung pain, sandali lang siya eh. Pero yung mission mo, kailangan mong ituloy, okay? Ako yung mission ko is to be a good dad to my son and my daughter. Na I keep on failing to do. Keep on failing miserably. Be a good son na magiging proud yung mga magulang ko. Be a good eldest son or eldest sibling sa mga kapatid ko na hindi ko nagagawa eh, 'di ba? Nagiging laughing stock lang ako sa putang ng social media. Ito lang yung medium ko, yung podcast ko. Ang hirap eh. And alam ko may mga friends ako diyan na willing to help me, pero I should help myself eh, 'di ba? I can't eh. I can't. Okay. Ang therapy ko is gym and ito. And sometimes masturbation. Pero and friends, okay? Pero minsan gusto ko lang mag-isa eh. Okay? Mas nagiging successful ako sa buhay ko pag mag-isa ako. And siguro yun ang kailangan kong gawin for the meantime. Maging mag-isa. Okay? Itong pandemic na to, tinuruan ako nito kung paano maging needy sa
sa kapwa-tao na dapat ginagawa talaga natin, 'di ba? Kasi we need people eh. Pero sometimes kung yung people na yon ay magiging cause ng downfall mo or ikaw magiging cause ng downfall nila, minsan you have to move away. Give space. Social distancing. Paano kung may Delta variant ka? Hindi nakahawa ka pa. Unvaccinated ka? Hindi nakahawa ka pa. So, kailangan mo lumayo at pag okay na, at kung andun pa, edi sige, push. Okay? Wala na talaga akong masabi sa podcast na to, okay? Sabi ko kay OG Beware mag-review ako, pero it's not the right shit. Okay, mayroon akong kanta dito na na-move talaga ako. Alam ko may copyright shit to, pero gusto kong tugtugin to eh. Okay? Kasi shinare to ni Righteous One eh, doon sa kanyang Facebook. So, ito. Natin, papatutugin natin yung kanta to ng, actually, si Skastakli pa nga to eh. Si Skastakli yung kumanta. Coke Studio. Okay? Ito, si Skastakli sa kasi Magnus Haven. Kung Tayo and Imahe mashup. Yan. Kasi bagay na bagay sa kung ano nararamdaman ko ngayon. Okay? Okay. Yan. Baka sabihin nyo kasi hater ako ni Skastakli. Hindi ako hater ni Skastakli. Okay? Ito na yan. Yeah. Sa babe ko. Pinagtagpo. Pero hindi itinadhana. So, with that, I'll end the podcast and I'll see you next episode and sana maging okay. And sana maging okay din kayo. Ay, putang inang ipis yan. Putang ina. Galit na galit. Papatayin sa putang ina yan. Okay?